Ayan. So, hello again mga anak. So, this is Teacher Camille once again. So, tayo po ay magpaproceed na sa Lesson 2 for our Quarter 1, Grade 9 Mathematics pa din. So, tayo po ay Lesson 2, Solving Quadratic Equations. So, kung mapapansin nyo din, Lesson 2A. Kasi we have 4 ways of solving quadratic equations. And doon muna tayo sa una, which is solving quadratic equations by extracting square roots. Okay, so before we start, let's have a short review. So sabi dito, find my roots. So kung natatandaan nyo, dun sa mga previous school years nyo, meron tayong tinatawag ng mga square roots. So ayan po yung re-reviewin natin ngayon. So madali lang to. First example. So yan, so we have square root of 16. So ano ba pag sinabi nating square root of 16 mga anak? So pag sinabi nating square root of 16, meron dyan index na 2. Na invisible, kaya siya tinawag na square root. Okay, so pag walang nakalagay na index po yung tawag natin dyan sa maliit na number na nandyan. Meron po tayong cube root, pag cube root, visible na yung number 3 na nandyan. Pero kapag square root, hindi na natin inilalagay. Parang sa exponent, pag walang nakalagay yung 1. Sa mga roots naman, pag walang nakalagay, ang index ay 2. So that is square root. So bakit ko pinapaliwanag yon? Kasi mga anak, when we say square root, iisip tayo ng number na kapag tinimes daw natin ng 2 beses by itself, ang sagot ay magiging positive 16. So, ano yung 2 number na yon? Actually, 2. Taka kayo kasi nasa isip nyo ay isa lang, which is 4, tama? Pero, ang answer talaga dyan is 2. Ano po yung symbol na to? Positive and negative 4. Okay, so yun yung 2 number na kapag tinimes natin, positive 16 yung sagot. So, pakita ko lang. So, yung positive muna tayo. So, positive 4 times positive 4. Diba? Ang sagot dyan ay positive 16. So, kaya nga po ang square root ng 16, positive 4 yung isang sagot. And also, wag natin kalimutan yung negative. Kasi, alam natin na negative 4 times negative 4 is also equal to positive 16. Tama po ba? Positive 16 yun. Yes, kasi diba sa multiplication, pag nagmumultiply tayo ng same sign, naturo ko yun sa pinakaunang video, always positive. So, ibig sabihin, when we say square root of 16, hindi lang positive 4 yung sagot, kundi positive and negative 4. Okay? So, next example tayo. How about this one? Yan. So, we have square root of 36. So, in short, mag-iisip ulit kayo ng 2 number na kapag tinimes natin by itself 2 beses, the answer will be 36. And what is that number? Ayan, so very good. Positive and negative 6. Again, hindi lang siya positive 6. Kasi negative 6 times negative 6 is also positive 36. So, 2 yung sagot natin. Okay? So, next example. How about this one? Square root daw ng negative 4. So, what's your answer? Ayan, yung mga naisip nyo, syempre, ang naisip nyo agad is negative 2. So, ang sagot po dyan, mga anak, ay no real roots. So, in short, wala po siyang sagot. So, pag kayo ay nasa college years na may mga imaginary number na tayo na tinatawag, pero since grade 9 pa lang kayo, mag-focus muna tayo sa no real roots. Kailan tayo nagkakaroon ng no real roots, mga anak? Pag po nagkaroon tayo ng negative numbers doon sa loob ng ating square root. Okay? Sa square root lang. Kasi sa mga cube root, possible na siya na magkaroon. Bakit sa square root lang? Kasi wala namang number, anak, na kapag tinimes natin, di ba when we say square root, 2 beses by itself. So, walang number na kapag tinimes natin 2 beses by itself, ang sagot ay magiging negative. Why? Kasi alam natin na positive times positive is positive. And also, kapag tinimes naman natin ang negative times negative, ano magiging sagot? Kapag negative times negative, di ba? Ang sagot dyan ay positive din. So, kaya po dyan, dahil dyan, alam natin na walang number na kapag tinimes natin ng 2 beses by itself, ang sagot ay magiging negative. Okay? So, ibig sabihin, basta laging tandaan, kapag square root ang hinahanap, tapos ang radicand natin, yung number na nasa loob ay negative, no real roots na agad. Okay? So, as simple as that. So, let's now proceed with our lessons. So, ang lesson natin ngayon, nabanggit ko na kanina, magsasolve tayo ng quadratic equation by extracting square roots. Okay? So, let's extract this one. So, we have x squared is equal to 25. Ang mga anak, always remember, lagi ko sinasabi sa inyo, pag tayo ay nagsosolve, ang target natin ay matira lang si x, since we are solving for x. And lagi ko sinasabi sa mga bata ko na tatanggalin natin 1 by 1 yung mga kasama ni x. Kasi nga, ang target natin ay matira si x lamang. So, in this case, ano ang kailangang mawala na kasama ni x? Ayan, so very good. Yung squared. Kailangan mawala yung exponent na 2.
And also, nabanggit ko na rin before na para makapag-cancel tayo ng mga exponent, ang kapartner niyan ay mga roots. Okay? So, for example, ang gusto nyong tanggalin ay si cube. Kunwari, ang gusto nyong tanggalin ay x cube. So, para matanggal yung cube, kailangan nyong kunin ang kanyang cube root para ma-cancel ito. Okay? So, dito, dahil ang ang gusto nating tanggalin ay squared, kailangan nating kunin ang kanyang square root. Okay? So, therefore, we need to square both sides. Siyempre, kung ano yung ginawa sa left ng equation, yun din yung gagawin sa kanan. Okay? So, eto po, makakancel. Okay? Diba doon sa mga pagtatanggal natin kapag mga addition, subtraction, yung transposition method. Pag naman sa division, pag multiplication, magdi-divide, yun yung magkakapartner. Dito naman, kapag exponent, tandaan, si root ang kapartner niya. Basta kailangan parehas ang index at saka ang exponent. Ma'am, parehas po ba yung exponent nito at saka index? Yes. Diba sabi ko yung index is yung invisible na number ng root. At kapag walang nakalagay na index, understood that is square root. So, therefore, parehas. Cancel, cancel. So, matitira na lang si x, and then, i-square root nyo lang to. What is the square root of 25? So, ayan, madali lang naman. Positive and negative 5. So, that is already your final answer. So, ganun lang kasimple yung lesson natin ngayon. Tayo po ay mag-extract lang ng roots. Tatanggalin lang natin yung mga square root. Okay? Another example. This one. Ganun ulit. Ang target ay matira si x, so tatanggalin ko si squared. So again, paano nga ulit nakakapagtanggal ng squared? Get the square root. So kung ano yung gagawin sa left ng equation, yun din ang gagawin sa kanan. So this one is cancel. Dahil square root yan, matitira na lang si x. And what is the square root of 0? So the answer is 0 lang. O tandaan mga anak ha, ang 0 ay walang kine-carry na sign. Hindi po siya positive, hindi rin siya negative. So 0 lang. Isa lang ang sagot, 0. Unlike sa mga kanina natin dalawa, isang positive, isang negative. Dito, 0 lang. Okay? Another example. This one. Again, ang target ay matira si x. So tatanggalin ko ulit si squared. So paano nga rin makakapagtanggal ng squared? Get the square root. So get the square root din sa kabila. This one is cancel. Papaliwanag ko ulit kung bakit nakakancel. Kapag magkaparehas ang index at saka ang exponent, cancel. So that is x is equal to, what is the square root of negative 36? So ayan, buti na lang natatandaan nyo. No real roots. Kahit sabihin natin si 36 ay perfect square, which is 6 times 6, hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative sa loob. Therefore, no real roots po ang sagot dyan. Okay? So now, always remember mga anak, kapag tayo ay nagsosolve ng quadratic equation na ganito ang form, ano yung klaseng form na yan? Kapag nakasquared yung ating x tapos constant number yung nasa kanan, katulad nung ginawa natin kanina, balikan ko lang. For example, ito, si x squared tapos yung nasa kanan ay constant or yung ating letter k, nirepresent ko siya as k, pwede nating isolve to using extracting square roots. And ito yung tatandaan nating mga properties. Okay, ito yung mga properties na kailangan nating tandaan. Number 1, kapag daw ang k ay mas malaki sa 0, ano ba yung mga number na mas malaki sa 0? So, syempre, that is yung mga positive numbers natin. So, kapag daw si k ay positive, then, ilan daw yung sagot? Or how many solutions do we have? Meron daw tayong dalawang sagot. Diba kanina yung square root of 25? Dalawa yung solution natin or dalawa yung sagot natin. Isang positive 5 at isang negative 5. Okay, so ayan yung example natin kanina. So kung natatandaan nyo, ang sagot dito ay isang positive at isang negative 5. Okay, so tandaan, kapag daw ang k or yung number na nandito sa kanan ay positive number, dalawa ang sagot. Isang positive, isang negative. Next. Kapag naman daw ang ating k is equal to 0, then ilan lang ang sagot? We only have one real solution. So, ito yung in-example ko kanina, na kapag ang x ay 0, ang ini-square root natin ay 0, isa lang ang sagot, 0 lang. Dahil ang 0 ay hindi positive, hindi rin negative. So, 1 lang ang ating solution, kundi 0 lang. And the last one naman na kailangan natin tandaan, kapag daw ang k is less than 0, ano ba yung mga number na less than 0? So, yun po yung mga negative numbers. Kapag daw negative yung ating k, yung ating ini-square root, katulad nung ini-square root natin, kunyari si negative 9, wala po tayong magiging solution. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative na nasa loob ng square root. Okay? Kahit sabihin natin si 9 ay perfect square, still, ang negative 9, hindi. Okay? Kahit 3 times 3, positive 9 yan. O di kaya naman negative 3 times negative 3, still positive 9 pa rin. So therefore, no real solution pag nagkaroon tayo ng negative sa loob. Okay? So now, let's have another example.
So, bago pala tayo mag-example, ang tawag ulit doon, binanggit ko na kanina sa pagsosolve natin, ay yung tinatawag nating extracting square roots, which is yung lesson natin today. Okay? So, now, mag-extract tayo. For example, this one. Ito, napakadali lang. Again, tandaan natin, anak, pag tayo ay nag-solve for x, target natin lagi ay matira si x. So, tatanggalin natin lahat ng kasama ni x. So, in this case, yun po ay si squared. So, again, paano makakapagtanggal ng squared? Ano yung kabaliktaran niya? Square root. So, square root nyo sa kaliwa, syempre, kung ano yung ginawa sa kaliwa, yun din ang gagawin sa kanan. So, kapag kinuha natin yung square root, makakancel na yan. Okay? So, we have x is equal to, what is the square root of 16? Positive, negative, 4. Simple as that. Another example, this one. So, as you can see, mga anak, hindi lang po si squared ngayon ang kasama ng ating x. Meron tayong 2 na numerical coefficient. We also have positive 4. Di ba ang target natin, ang maging itsura niyan ay x squared is equal to k. Okay? So, yan yung dapat maging itsura niyan para makapag-solve tayo using extracting. So, tatanggalin natin one by one yung mga kasama ni x kasi ang target lang natin ay matira si x. Now, kapag tayo ay nagsosolve, mga anak, tayo ay PEMDAS, di ba? Inuuna natin ng parenthesis, exponent, addition, subtraction before we proceed with multiplication, division. Kapag nagsosolve tayo. Ngayon, mga anak, dahil tayo ay magtatanggal, pabaliktad natin gagawin ang PEMDAS. So, uunahin natin yung nasa dulo, which is addition and subtraction. Yun yung una nating tatanggalin. So, in this case, dahil ang target natin ay matira si x at ang una ko raw tatanggalin ay yung mga addition, subtraction, tatanggalin ko muna si positive 4. Okay? Parang pabaliktad na PEMDAS. Kasi nga, ang mag-eliminate tayo. So, si 4, paano siya matatanggal? Di ba tayo ay gumagamit ng shortcut, which is the transposition method, yung nililipat lang natin doon. So, 4, ililipat ko doon. So, that will be negative 4. Ayan, alam kong alam na alam nyo na yan. So, kinapi ko lang si 2x squared, inilipat ko si positive 4 dahil tatawid ng equal sign, magiging negative 4. And then, isimplify natin tong 22 minus 4. So, that will be 2x squared is equal to 22 minus 4, 18. Okay? O now, natanggal na si 4. Diba yun yung una natin tinanggal? Now, wala na tayong addition, subtraction. Doon naman tayo sa multiplication, division. So, as you can see, mga anak, pabaliktad tayo sa multiplication, division muna. Ang relationship ng 2 at saka ng x squared ay multiplication. Tama? And para makapag-cancel, ang kabaliktaran ng multiplication ay division. Okay? So, tayo ay magdi-divide both side. I-divide natin both side by, syempre, kung sino yung number na gusto nating mawala. In this case, ayun po ay si 2. So, divide both side by 2 para po makancel ito. Bakit makakancel? Kasi 2 divided by 2 is 1. And 1 times x squared is x squared. In short, cancel. So, this will be x squared is equal to 18 divided by 2. And that is 9. So, now, ayan, kapattern na siya nito. Tama? Kapattern na siya ng x squared is equal to yung number, which is the k. So, kapag ganito na yung pattern, pwede na tayong mag-extracting square roots. Diba sabi ko, ang kapartner ng squared, square root. Kapag tayo ay multiplication, ang magkatabi, kayo ay magdi-divide. Yun naman yung mga kailangan yung tandaan. Sa addition, subtraction naman, kapag lumipat, magiging kung addition siya, sa kabila siya ay magiging subtraction. Okay? As simple as that. Basta tandaan nyo, magka-partner plus minus para makapag-cancel. Sa multiplication naman, ang ka-partner, division. And kapag naman squared, square root. So, dito po, i-square root nyo both side. Okay? So, this one is cancel na. Diba? Sabi ko, kapag kaparehas ang index at saka ang exponent, cancel. So, therefore, cancel to. Matitira na lang si x and what is the square root of 9? So, the square root of 9 is positive, negative 3. And that is your final answer. Okay? So, yun lang ang kailangan nyo tandaan, mga anak. Kapag nagsosolve kayo, ang target nyo, matira sino? Matira si x. Tatanggalin nyo one by one yung mga kasama niya. Okay? So, another example tayo. I think this is the last example now. This one. So, kung mapapansin nyo, mga anak, nasa loob to ng parenthesis. Okay? So, ang nasa labas ay si squared pa rin. Therefore, ito yung uunahin nyo pa rin tanggalin. Okay? So, paano nga ulit makakapagtanggal ng squared? Square root. So, cancel na ito. Kasi in-square root na natin. Ano na lang matitira dito? Si x minus 4 is equal to, what is the square root of 121? Positive, negative, 11. Okay? Now, ang target natin ay matira si x. Therefore, kailangan ko pang tanggalin si negative 4. So, si negative 4 ay ililipat ko doon sa kanan ng equation. So, therefore, siya ay magiging positive 4. Okay? So, alam nyo na yun. Basta tumawid ng equal sign, naiiba ng sign. Okay? Now, we are solving for x. So, eto na siya. Nakabukod na si x. So, ibig sabihin, malapit na tayo sa answer. Pero, as you can see, mga anak, we have two values of x. Isang positive, isang negative. So, therefore, kailangan natin yung paghiwalayin. Okay? So, yung isa, positive 11, tapos copy plus 4. Yung isa naman, negative si 11, pero copy lang din si plus 4.
Ayan, so sana nakasunod ha, pinaghiwalay ko lang to. Isang positive at isang negative 11. Okay? So now, let's solve this one. So we have x is equal to 11 plus 4. Ayan, napakadali. Positive 15. And yung isa naman, negative 11 plus 4, di ba yung sa kanta na row, row, row your boat? Yun yung ina-apply natin kapag addition, subtraction. So, sabi doon, different sign, subtract. So, 11 minus 4 is 7, and then get the sign of the higher number. So, mas malaki si absolute value ng 11, so therefore, negative ang kukuhanin natin. So, eto na yung dalawang values ng ating x. Okay? So, isang positive 15 at isang negative 7. So, actually, mga anak, you can do the checking. Okay? And alam ko, nung grade 7, grade 8 kayo, nakakapag-checking na rin kayo. Paano natin ginagawa yung checking? Pinapalitan lang natin yung x doon sa original equation. So, etong x na to, papalitan nyo lang ng 15. Pag nag-equal both side of the equation, your answer na nakuha nyo is correct. Okay? So, you can do the checking, pero hindi ko na ipapakita kasi yun naman ay napag-aralan na ng mga previous years nyo. Okay? So, I take the, last na nga yun. So, last example na yun kasi activity na yung next. So, sana naunawaan mga anak. See you sa aking next video sa ating lesson 2 pa rin, pero sa pangalawang way of solving quadratic equation na. So, ito po yung pinakaunang ways of solving quadratic equation. Again, by extracting square roots. So, that's all for today. Thank you.